Ang ganda kako, tira mo kako yung si Percy kako, magaling talaga. Talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ko sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga pong muli mga kaibigan. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi sa pagtatanghal po ng ating palatuntunan ng Lapid Fire. Ang ating pong palatuntunan ay napapanood sa A-Try TV, ang radyo sa telebisyon, simula po alas 8 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, hanggang alas 10 po yan, ho? Pagsapit po ng alas 9, sabayan tayong napapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Ito po, si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po naman, si Peter Talaspan. Samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa mga nais pong tumawag. Ang ating po landline sa ating impilan ay 4120288. Samantala, ang text line po natin ay 0917-798-8910. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Kanina pa ho namin pinag-uusapan itong mga ilan sa reaksyon natin naman sa naging SONA. Unang SONA ni Kauna-unahang SONA sa Rodi. bagong administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Marami na kaming napag-usapan. Ngayon naman, isa kasi sa binanggit niya itong tungkol sa implementation ng mga structural mitigation measures para i-address yung mga perennial na pagbaha sa Metro Manila, Karatig, maglalagay daw ng mga karagdagang pumping stations. Ba't di nga nagawa yan? Hindi, nagawa. May yan. Ginawa na yan, kaya lang hindi natapos. At saka kung meron naman pumping stations, hindi na nadagdagan. Yun nga, hindi gumawa ng bago. In-upgrade lang nila yung mga luma. Oo, tapos ito i-revive. Para i-address yung yung traffic congestion, yung revival, bubuhayin po yung Pasig River Ferry Service System. Ang problema niyan Hindi, meron naman yan. Kaya lang hindi dati. Hanggang ngayon meron, hindi lang ganun kadalas yung biyahe. Nalugi yata Meron pa hanggang ngayon. Hindi, pero nalugi yata. Nung panahon ni Ramos, inumpisahan yan Walang kumukuhang private. Ang alam kong may hindi, private yun Ang Nalulugi. nangontrata nun yung Ed Manuel. Na naging boyfriend ni Amy Marcos nung araw. Atras yung mga Ngayon, ito, yan daw, baka gawing ibalik yan at i-improve. Improve lang. Para po, kailangan yan yung yung transportation na yan. Kasi kung magbibiyahe ka niyan, walang traffic yan Oo. Diyan ka sasakay, tsaka kung mas mura. Mas mura, di ba, yung ferry system. 18 yata pamasahe dyan Magmula sa Santa Mesa, sa may PUP, merong terminal yan hanggang sa Guadalupe. Ngayon, ito raw, ang magiging alternatibo para dun sa transportation passengers. Particular yung nagmumula sa east side of metro to reach specific destination. Yung east,
yan yung mga Pasig na yan, Marikina, Pasig, Marikina, Mandaluyong. Tagig, di ba? Para po makarating sa destinasyon nyo within the cities of Manila. Yun, kasama pala Mandaluyong dyan. Mandaluyong, Yung mental, kasama rin dyan. Kala ko sa Times Street. Ito, ang sabi niya, ito matindi. Baka nakikinig si Ligayang Bruha. O, tsaka to si Erap na amo niya. O, tsaka yung dalawang adik na sumusulat ng kanyang kolum. At tsaka yung publisher na tumakbong mayor na nagbebenta ng kolum. Ex-future mayor. Nagpapa-black time ng kolum sa dyaryo. Natawa naman ako doon. May black time yung column nun ba? Iba yun. Yung dyaryo nun. Mga kaibigan, ito sabi niya, kasi apektado sila rito. Alam mo naman tayo, kailangan pag sinabi natin ng problema, in-address natin yung pati yung mga affected, yung mga concerned na pwede maapektuhan dito. Sabi sabi ni Duterte, our anti-colorum campaign and out-of-line apprehension, yan na po, including the removal of terminals will be intensified. Palalawakin po yan pag... Paiigtingin. Yung na yan, patitindihin po yan, yung kampanya sa pagbuwag, ng mga terminal. Ito sabi, will be intensified. And my God, isipin mo it will be done immediately. Immediately. Dalawang beses yung immediately. Ganda ng pagka-deliver dyan. Brillante Mendoza ang talaga. Kita mo yung touch ni Brillante dyan. Buti hindi niya naisipang i-alok ito kay Lito Lapid. Kasi ganito lalabas Ulitin ko lang Pag si yung Lito Lapid na nagsalita. maisip portion. Ito, binabasa ko yung speech ni President Duterte. Sabi niya, our anti-colorum campaign in out-of-line apprehensions, including the removal of terminals, will be intensified. And, my God, eto na, kung si Lito Lapid nagsabi to, it will be done. Applause. Immediately. Ayan yung transcript Kaya nga, nakalagay dito babasahin ni Lito Lapid yun, di ba? Ito, to address lack of road infrastructure. Hindi na ba inulit dito? Inulit Hindi ba? You say, hindi na, tapos na. Kasi 2 beses na immediately. Ibig sabihin may diin na doon. Mukhang isa ka sa, sumuri nito. Nag-edit ka ba nito? Yan Kaya yan, narinig na yan ni Ligaya. Dinig na dinig niya. Palagi ko naman. Immediately, Hindi malabo ang mga tenga ninyo. Ngayon din. Ayan, Erap, narinig mo yan. Bakit hanggang ngayon nakatenga pa rin yung dyan? Yung illegal terminal dyan sa Loton. Binababoy nyo yung paligid na yan ng Liwasang Bonifacio. Nako, idol pa naman ni Duterte si Andres Bonifacio. Kaya nga, tapos iniihian nyo dyan. Doon umiihi Yung mga driver ng Colorum. Mga na adik. Yung mga adik. Yung mga barangay tanod na adik din. Pati yung mga homeless, di ba? Kasi ang daming homeless sa Loton Oo, hindi po tama yan Lalo na yung nasa tapat ng City Hall. Yung katabi lang doon. Kung ang pag-uusapan mo, hindi ko kasi dapat tayuan ng mga kung ano-ano structure yan, lalo vendor. Pag tinignan niyo yung paligid ng yung shrine, Bonifacio Shrine, dalawa shrine. Kasi yan Yung Loto, nandun yung Liwasang Bonifacio. Yun ang ginagawang terminal, illegal terminal ng mga Colorum. Kaya nga, hindi ka na dapat mag-abang kung ikaw ang LTFRB, LTO, mag-aabang ka sa EDSA. Yung, gusto mo pa yung pumapasada, di pa isa-isa yun. At saka yung gasolina, yung resources.
Doon, huli mo lahat eh. Ito yung sinasabi niyan eh, ha? Aling resources? Yung resources ng gobyerno, di ba? Magbabiyahe pa sila, gagamitin yung service, Yun lang, gasolina. pupuntahan mo Oo. lang doon eh. Kumpis ka lahat eh. Pati plaka, tanggalin mo na. Di ba? Ako nga sabi siya, pag may nakakasabay ako at may pagkakataong maisulat ko, may record ko yung mga plate number nung, alam mong kolorum eh. Kasi berde plaka. Pagkatapos, May tatak na UV Express. UB Express, pagkatapos luma pa yung modelo. Ibig sabihin, yung plaka niya, hindi niya iniintay. Sana kung bago yan. Hindi ba? Oh, mga kaibigan, pwede pang mangyari yun. Hindi, mga luma eh. Nire-record ho natin yung mga plate number. At saka kung saan sila bumibiyahe. Karamihan loton eh. Loton, ano yan? Parang loton sukat. Oh, mga Yan, ganon. loton Tama, sukat. tama ka oh. Parang ganon nga. Lagi ako nagdadaan doon, nakikita ko sila eh. Oo. Tumatawag ng sukat yung mga barker doon eh. Yun, mga kaibigan. Kaya, eto po, nakita ninyo, hindi ginagalaw ni ERAP yan, ha? Yang illegal terminal. Paano? Malaki kinikita nila dyan, eh. Masyadong, masyadong marami nakikinabang. Yung press club, nakikinabang dyan, eh. O, di ba? Yung, si Mayor, ex-future Mayor ng Romblon, nakikinabang dyan. Yung dalawang manunulat daw sila. Adik naman. O, nakikinabang dyan. Yun nga, hindi ko maintindihan kasi yung pagbaba mo ng tulay galing ka ng Quiapo, yung bakanting lote ron, Meron dun yun eh. ang terminal talaga ng UB Express, di ba? Yun yung legal. Oo, yun ang legal. Bakit ilang hakbang lang, may illegal wala tuloy laman yung legal terminal. Yun ang diba? sinasabi natin. Ba't kailangan ganun? Ewan natin, ha, mga kaibigan. Kasi ganun ang gusto ni ERAP. Andun ang kita eh. Tignan mo yung vendor, Gusto nila illegal Oo, para may andun ang pangingikil na kita. maganap. hindi papasok City Hall. Oo. Eh di ba nung una pinatigil ni ERAP yung mga bus, Pagdaan ng mga bus. oo. yung Manila bus. Mm-mm. Labas ang mani. Manila bus eh. Mm-mm. Pinatigil nila. Tapos Kung wala daw terminal sa pinabuksan nila yung sa pilitan nilang pinagagamit yung terminal. yung anong tawag doon, park Park and ride. sa Lotto. Private yun eh. Private kwan yun. Terminal. Concessionaire yun, mga kaibigan, sa Maynila na terminal. Bus terminal. Pero walang pumaparada ron eh dahil mahal. Ang ginawa nila, sinyake down yung mga bus eh. Tinakot. Kunyari, papayagan doon. Pero nung bandang uli, nung nagbabayad na, naglalagay na, yung mga bus, ba't pa sila papasok doon? Eh di doble babayaran. Di ba? At bakit pa nila, yun ang kaya para sa kanila mapunta yung pera. Huwag pumunta sa Kabanang Maynila. Pag doon sa terminal na legal, meron certain po, kasi umuupa yun eh. Sa Maynila, kailangan nila magbayad eh. Buhay nila. Ang kikita yun at saka yung Maynila. Ayaw nila yun. Gusto nila, sila lang ang kikita. Kung kolorum yan, wala silang dapat ipasok sa Maynila. Wala sila obligasyon. Wala. Parang vendors ginawa nila. Alam mo ba yung isang payong, diyan sa Carriedo, di ba may payong din dyan? Ano ba yung Hidalgo ba yun? Oo. O basta nakikita ninyo, Villalobos. yan, Carriedo. yan. Oo. Yan. Raon. Dalawang bagay yan yung hawla o kaya yung payong. Dalawa. No? Yung payong, mas maliit kasi yun eh. Oo, mas maliit ang upa. Oo, upa. Pero yung payong, uupahan mo pala yun, yung micromatic nakalagay. Pati Pangalan ng kumpanya yun eh. kakwartahan yun. Yeah, sa Alto Perex yan eh. Ganun ba? Oo, ngayon, ang alam mo magkano upa ron? Bukod sa bayad mo, doon sa pwesto, na 180 o kalahati nun. Mga kaibigan, pag ang payong ang nakasaklob sa tindahan mo, ang isa nun kasi merong isa gumagamit, dalawa eh. 100 po yun isang araw. Ilang araw meron tayo sa isang buwan? 30. Palagay mo, Di 30. 3,000 yun. Di ba?
bawat isa. Ilan libo yun? Ilan libo yan Mm-mm. sa isang buwan yon. Hindi ho kasama yung hawla. Iba pa yun yung binabanggit kanina ni Noli De Castro din, ano? Yung ERAP Oo. hawla. Hindi, matagal na natin binabanggit yun eh. Oo. Eh gusto pang i-deny na sila may kagagawa nun. Naku! Maitatayo ba yun hindi nyo pinayagan? Wala, At nagpatayo yun, lang. kayo nga ang nagpatayo, Sila. nakikipag-away ka pa nga sa mga vendor dahil yung mga nagtitinda sa palengke, inilabas mo. Dahil gusto mo masalakab yung palengke para pagkakitaan ng pamilya mo. Gusto mong kamkamin. Ano ginawa? Nilabas nila yung mga vendor doon sa karsada. At pinagtayuan ng hawla kung sino gustong umupa, yun ang papupwestuhin. Yung mga pinalabas nila, kung gusto, kung ayaw, nasa kanila yun. Hanggang ngayon meron eh. Yung sa San Andres, kumusta na yan? Hindi ba? Yung mga yan, nagsipagbayad ho yan. Ang inaakala nila, yung bayad nila siguro, may napupunta sa City Hall. Wala ho. Walang napunta ron sa City Hall. Kung meron, pwede ho ba ilabas nila yung kontrata nila dyan? Dalawa ho yan ang naniningil yan eh. Sa Divisoria, yung Santo Niño. Yung pribado yun. Magbabayad ka ron. Nung una, may binibigay na resibo, pero sinulat lang na resibo. Kumbaga, kung tawagin yun, sidewalk receipt. Bangketan receipt. Di ba kakabili? Oo, nakakabili ka sa bangketa nun eh. Nakalagay lang, receipt. Oo, pero ito naman naka-typewritten eh. At may tatak na rubber stamp ng Santo Niño. Sa Tondo yan. Yun namang isa, sa Carriedo. Yung Alto Perex. Paano yun eh? Kaya bang anuhin ni ERAP yan? Patunayan na hindi napunta sa bulsa niya. Yan pagka, yung FOI, pag yun umiral na. Ang tapos masama yan. ito, kung matandaan mo, nung una nilang pinatupad yung yung clearing, alam mo, na-interview si ERAP sa TV. Ang sabi niya, eto masama, walang niya iniisip na itong taon to, ganyan to eh. Ano ito eh, yung laging may sinister plot itong nakatago eh. Oo. Tama. Di ba? Etong si ERAP, ang sabi ba naman wala tayo magagawa eh. Kailangan sumunod tayo eh. Ang ibig niya sabihin, masamang tao si President Duterte, siya po matino. Kasi pinalalabas niya, pinagmamalasakitan niya yung vendor. Siya maaway. Nagkakamali kayo, hindi Oo. niya pinagmamalasakitan ng mga vendor. Pinagkakakitaan. Pinagmamalasakitan niya yung ibabayad ng vendor. Kakakwartahan. Hindi yung vendor mismo. Mga kaibigan, Yung vendor ang nagmamalasakit sa kanya. Ang Yun. mahal niya, Baligtad. yung sa madaling sabi, sa tinagal-tagal ng panahon, yung gobyerno talaga naglilingkod kay ERAP eh. Hindi siya naglilingkod sa gobyerno eh. Mga kaibigan. At ang masama, gusto niya pang ilarawan na masamang tao si President Duterte doon sa ginawa nilang clearing sa mga illegal vendors na sila naglagay. Isipin mong katarantaduhan yan. Hindi mo ba, mga kaibigan? Ngayon, balikan natin itong State of the Nation ni President Duterte dahil sa dinami-dami, marami na rin akong inabot na presidente. Nakakailan na akong presidente. Marcos, Isinilang ako. Cory, Makapagal ba? O FBR, makapagal? ERAP, Oh. Cory, ano yun. Inabot pampito ko mo na na. si- Pampito ko na to eh. Si Juan, si Marcos, di ba? Ikaw naman pangwalo. Yung ito hanggang ngayon. Marami na tayong inabot. Sa lahat ng State of the Nation, ito ang pumasok sa tao eh. Pasok na pasok sa tao kasi naiintindihan. Ito lang ho yung gano'n na hindi dinaan sa pambobola. Walang bola eh. Walang props. Wala eh. Walang peki dito eh. Ang peki rito yung nakikinig eh. Hindi ba?
Checky yung kunyari, Yung mga nakikipalakpak. pumapalakpak. Pero sa loob nun, nagmumura yun. Mm-mm. Tatanggalin mo delaysia namin. Eto, tinamuha mo ni Duterte, napahiya sila eh. Yung matagal na pwede, talaga naman pwede, hindi ginawa yun. Ngayon, nung naipasa itong FOI, di ba sabi nga ni Duterte, Pinirmahan niya. pinirmahan ko na yung FOI. Oh. Mas maganda nga yan eh, gawin yung batas yan eh. Di ba? Kailan nyo ipapasaya? Ngayon, kung patatagalin nyo, kamukha itong emergency power, eh bahala kayo. Ando dyan sa script Hindi ba? niya pagkatapos niyan. Oh, alin? Pagkatapos doon sa illegal terminal. Ganun ba? Oo. Eto, sabi niya, alin ditong parte? Yung bandang pababa. Ayaw mo, yun ba? Ayaw nyo. Yun yung, sa emergency powers kasi yan ay hinihiling niya para i-resolve Oo. yung traffic crisis. Oo. Mga kaibigan yung, kuwan ho kung ayaw nila, palagay ko may plano rin si Presidente. Kaya sabi niya dyan, no, kung ayaw nyo, kasi baka akala nyo mapupunta lang sa graft and corruption, sabi niya. Kaya Oo. tinitiyak ko sa inyo na this will be a clean government, sabi niya. Oo. Kasi nga, Pagka wala silang dapat ikatakot, bigyan siya Ikabahala. ng emergency crisis, ng emergency powers. Kasi hindi naman niya aabusuin at hindi niya gagamitin ito para pagkakitaan. yun. Ano pa nga ba yung tungkol sa federal? Ayon na federalism Government. naman, oo. Mga kaibigan, ano sabi ni President Duterte? Ako niya, wala na akong politika eh. Wala na, Kasi- Darating ko na yung Presidente na ako eh. Kung yung mayor nga naman siya, hindi naman nabalitang namulitika siya. Ngayon, eto, ang sabi niya, ipasa ninyo yan agad, gusto ninyo. Pero kailangan merong presidente. Yung form na may parliamentary yun di ba? At may presidente ka Katulad daw sa France. sa France. Ngayon, Ceremonial president ang tawag. ang maganda sa sinabi niya ito, yun anyang ako, hindi naman ako makikinabang dyan eh. Magiging yan, mag-uumpisa yan, hindi sa panahon niya. Ibig niya sabihin, kundi dun sa susunod Susunod sa na kanya. administrasyon. Yun ang makikinabang nung federal. Ang problema, ang maganda sa sinabi ni Duterte, kung mamadaliin nyo yan, maipasa nyo by 2015, gusto nyo bumaba na ako? Di, sabi gusto niya. nyo nang Sabi niya siya mismo magpapatawag ng eleksyon. Oo. Hindi, referendum muna eh. Oo. Referendum yun para dito sa federal. After the referendum, parang gusto niya snap election, Kung presidential gusto niyang elections. ayaw nyo na sa kanya. Hindi na siya tatakbo. Wala naman siyang interest eh. Hindi ba? Oo. Kaya maganda po yun. Hindi swapang na gobyerno po ito. Ang talagang intention nito, makakabuti sa bayan, lalo na yung federal government na yan. Kasi masyado ng nababoy na itong presidential natin under the present constitution. Nagsikap tayo. Maisabatas ang plunder law. Mga kaibigan, ginastusan ng mahabang panahon ng pera yan, panahon. Pera ng taong bayan yan. Pagkatapos nung ipapatupad na, tinanggalan ng ngipin ng Supreme Court. Binago ng Supreme Court ang objective ng batas na yon. 'Di ba? Nawala ng katuturan yung plunder law. Paano tayo ngayon ito? Paulit-ulit na lang. Wala nang matatakot na gumawa ng pandarambong sa pera ng taong bayan. Kaya panahon na siguro, ito naman napagkakatiwala kasi depende naman yan sa pamumuno. Kung ang mananawagan ito mga hindi pinagtitiwalaan ng taong bayan, hindi nga magtatagumpay. Kahit sabihin mo mas magaling ito, iniisip lagi ng taong bayan kasi pag sinabing papalitan ng saligang batas, didisenyo mo lang yan para sa Lagi kang pagdududahan may duda lagi na ikaw ang unang makikinabang.
Eh yun, katulad no, bilang garantya, sinasabi niya nga eh. Siya nga mismo magpapatawag ng Oo. snap election. At saka hanggang doon lang siya. Di ba? Kung ayaw niyo na, di ako na mismo magano. Di ba? Eh, maipatupad lang yun. Ayan po, maraming magagandang sinabi si Presidente Duterte na Task Force. nakwan yung ibig sabihin yung naunawaan ng mamamayan ng kanyang ibig sabihin. Nasa linya natin si Mang Rering. Mang Rering, magandang umaga po. Kasi, Oo. Rose, binibilaryo, wala ba si Partastas? Dito. Sige, magandang umaga sa inyo lahat at sa inyong mga tagapakinig. Ako naman, nung nakinig ako persis sa kanyang sura, maganda lahat at sinabi na, lalo sabihin niyang magmahalan tayo, love one another, galing nun eh. Kaya ako, pahit ako nabigyan ng extra power yan dahil gusto talaga mabilisan, hindi naman magdanako yung tao yan eh. Ayaw niya nga ng corruption eh. Ang hinihintay ko, Percy, mga kababayan ko, yung sinabi niya, ipaaral niya sa atin yung 35 mayor yata yun. Hindi niya binanggit eh. Baka ka ako dahil nandoon yung dapat niyang banggitin eh. Ando doon yung tunay na drug lord. Isa yan, Percy. Nababanggitin. Kanya lang, nagtaka ako kung bakit hindi binanggit. Wala naman hong plano na banggitin niya yun sa SONA. Mamaya may 2 event siya pupuntahan. Baka doon na sabihin, di ba? Baka, antayin na lang natin. Oo, hindi Press naman, conference hindi yan. naman niya madali. Mabola kasi itong Mayor Red eh. Dahil kanina napakinggan ko kay Carmen Ignacio, ako dami raw binigay na gamot niya sa dahil nakaroon yata silang medical mission. Eh, hindi naman mabola yan. Kaya yan, alam ko may sabi ka, lumaga na pang droga dito sa Manila, maaari bang hindi alam na. Yun na, Katorsi, maraming salamat. Oo. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ano nga, siyempre, yung mga yan, nagbabalat kayo pa eh. Na walang kinalaman sila, di ba? Abangan natin yung mga pangalan. Dapat may magtanong niya ng mga reporter sa kanya. Kung magkakaroon ng interview. Oo, sigurado kasi may kailan magtatanong. kaya niya balak na ilabas yan? Siyempre, ang pangamba dyan, unang-una, umahanap na ng mga padrino yan eh. Gumagawa na yan na, nag-i-establishing shot na yan eh. Alam mo yan si Erap, ano yan, dubious yan. Yung karakter ng tao na yan, yung merong ginagawa yan, pero meron ding ibang ginagawa. Diversionary. Katulad nung Sly. yung may pananabutahe. Hindi ba na binabalak yan eh, baka akala po ninyo. Yun lamang salita niya rin sa vendors. Wala tayong magagawa eh. Dahil sa kailangan sumunod tayo. Mga kaibigan, para lumabas na siya ang mabuting tao. At masamang tao, yun si President Duterte. Hindi ho ba? Yan ang mga style ni Erap, bulok. Hanapin ninyo. Palagi niyang ginagawang bida yung sarili niya kahit yung sa kaso ni Gloria. GMA na acquit. Bibida niya yung sarili niya, convicted siya. Hindi naman ako Ang layo, walang comparison. Pinapareho niya. Wrongfully ako. At saka yun, inconsistent doon sa sinasabing siya napolitika lang. Alam mo kung bakit? Hindi kayo pareho ni Gloria. Nakulong ka sa panahon ni Gloria. Paano kayo magkakapareho? At saka si Gloria nakulong ng 5 taon nang hindi nasentensyahan, hindi nilitis. Ibig kong sabihin, siya nakulong, nilitis, nasentensyahan. Hindi niya talaga pinupuri si Gloria o yung sinisimpatyahan si Gloria, kundi dinidiin niya si Gloria. Dahil isipin mo, sinabi niya, pinulitika lang siya, kaya siya nabilanggo. Mga kaibigan, sino ba nakaupo nung mangyari yun? Di ba si Gloria? Ngayon, pangalawa, ang sinasabi mo, kamukha mo pareho kayo ni Gloria ng
ng naging fate. Mga kaibigan si Gloria hindi naman na-convict, inabsuelto. Samantalang ikaw convicted. Tingnan mo mga katarantaduhan na yan, mga kaibigan, di ba? Buti patay na si Bonifacio. Kasi kung narinig yung sinabi niya, pareho sila ni Bonifacio. Sinabi niya yan, yung unang taon niya dun sa sa City Hall na Maynila. Sinabi niya kinumpara niya Nung Bonifacio Day, no? Oo. November 30, 2013, no? yung sarili niya kay Bonifacio. Pero bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, pakinggan natin ang ilang mga mensahe mula po sa ating impila. Magbabalik po kami pagkatapos lamang ng ilang saglit. This is 8 TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in the morning. This is still a developing. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Ugaliing kumain ng gulay at prutas araw-araw. Pampalakas ng resistensya at pampahaba ng buhay. Maligayang buwan ng nutrisyon mula sa 8 Tri-Media Broadcasting Network. Tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa 8 Tri-Media Broadcasting Network. Search It, reporting full duty. Labanan ang kriminalidad. Ipahatid ang mga impormasyon na dapat malaman ng mamamayan. Kaugnay sa paglaban sa krimen. Mga abusadong pulis, mga nakauniformeng lumalabag sa batas. Dapat managot paglaban sa katiwalian. Maging ang tamang proseso ng pagbuwag at pagsawata sa mga individual na pasakit sa pamilya at lipunan. Lunes, Miyerkules, Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Search It, reporting full duty. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan sa ating pong palatuntunan. Maiba lang ako ng konti dito sa Maynila. Gustong umimbento ni ERAP ng isang malaking panloloko na naman. Kesyo magi-introduce daw sila ng barangay-based drug rehab. Naniniwala ka ba? Alam mo, naisip ko. Oh. Ano na naman yan? Infra yan eh. Gusto niya sigurong gawin yung mga existing na mga lote sa bawat barangay, patatayuan niya ng mga rehab, Private. pagkakakitaan. Gigit na naman yan. Babayaran kunyari ng City Hall. Kakamkamin mo na yung lupa, Tama. babayaran ka pa ng City Hall. Tama. Walang hiyang tao ito. Pagka No? i-joint venture niya pa yan, kunyari may private company siyang kausap, Oo. na yun na magtatayo. Kasilip na naman. So, sa ng Racket. City Hall yung lupa. Kasilip Basta ng racket. Parang yung sa ano lang, underpass, di ba? Dating gawin. Oh, yan Pero naman ang mga style hindi niyan. pwede yan eh.
Kasi ang rehabilitation, malayo sa residente nung i-confine. Dapat. At saka kung maaari nga yan, isolated na lugar yan eh. Medyo nakahiwalay eh. Panatag yung environment. Oo, nasa isang magandang environment. Ba't dyan mo ilalagay sa barangay? Nilalagay niya rehab sa gitna ng mga addict din. Para doon, Para mangamkam ng para lupa. hindi na lumayo yung magbebenta ng drugs. Yan, oh. Saka ano Doon na yan? lang. Ano yan ginagamit niya yung campaign Loloko tayo against nito. illegal drugs para sa land grabbing scheme. Niloloko tayo nito. Ito pala landlord Oo, mga kaibigan. land grabber. Dapat maumpisa na yung FOI bill na yan eh. Para masampahan na ng kaso itong eto si ERAP, mga kaibigan, di ba? Ang daming iniisip nito, lahat ng ikakapahamak ng Maynila, At naisip nito. ikabubuti naman ang bulsa niya. Oo. Lalabas lahat yan eh. Pagka in-implement Tignan mo yung isa, yung pirmahan nila ni Regis Romero. Yun, mabigat. Ilang ektarya raw, mga kaibigan, tatambakan, dudugtungan yung lupa ni Regis Romero dun sa pier, sa North Harbor Center, mga kaibigan. Questionable pa nga yung pagmemayari nun. Hindi ba? Ang tanong, paano napunta sa kanila yan? Ano yan, nalaglag sa langit? Naging kanila yung pier? Tsaka tawag dito, hindi yan bibigyan ng permit ng Environment Compliance Certificate ni Gina Lopez. Dahil Dapat. Knowing Gina Lopez, di ba, grabe yung papuri sa kanya ni Presidente kahapon. Hindi ako alam mo ba, napansin ko dyan sa, yung nagtatambak, ano yung tawag dyan, reclamation. Yung reclamation, nagiging sanhi ng pagbaha. Oo. Hindi ba? Kasi bumababa yung lupa. Kita mo na. Napansin ko ito kasi sa Japan nung araw, walang baha eh. Pero ngayon, nagkakabaha na sila. Bumababa na kasi. Nagtaka ako. Lumulubog unti-unti. Alam mo kung bakit? Naaapaw mo yung tubig. Kasi doon sa Japan, nagkaroon na rin sila ng mga reclamation. Yung unang-una kong reclamation na nakita nga ron, yung itinayong airport sa Osaka. Nasa gitna ng dagat. Yung pinalagyan pa nila ng karsada, yung may train din. 3 palapag yung karsada na yun. Magmula sa may, dun sa Main island. Oo, tatawid ka. Ganong kahaba yung yung tulay. Ang haba nun. 3 layer. May daanan ng train at may daanan na pang land, yung sasakyan. Mga kaibigan. Simula nun doon na bumangon yung mga baha-baha Simula nun mag-reclaim sila Bali ba, itong Japan, di ba lumindol ng malakas dyan? Yung nagkaroon ng tsunami. Nung tsunami. 2012? Di ba yung sa report umusog? Oo. Umusog yung buong Japan Papunta ng dagat Hindi ba? Papuntang dagat. Umusog sila, mga kaibigan. Kaya yung pagtatambak na yan, nagiging sanhi ng matinding pagbaha. Kaya minsan, walang kadahi-dahilan, nagkakaroon din ng surge. Di ba? Nangyari na yan dyan sa Ross Boulevard. Meron surge. Hindi naman wala naman bagyo. Meron lang ulan. Habagat lang. Biglang tumaas yung dagat nun. Di ba po, pinasok lahat ng mga, lumubog yung yung Philippine Plaza. Pinasok yung Diamond Hotel, pinasok yung mga hotel dyan sa Ross Boulevard. Mga kaibigan, umabot sa Top Avenue. Yung surge na yun, yung umapaw na tubig mula sa dagat. Tapos ngayon, magre-reclaim ka dyan sa North Harbor. Mukhang palaki na ng palaki property ni. Alam mo ba yung basurahan? Yung landfill na pinagdadala ng mga basura na inahakot sa Metro Manila. Yung tambakan ng basura. Meron sila dun sa Nabotas Kasosyo niya dyan si Toby Chanco. Magkasosyo yan si Regis Romero. Kaya, kinakalaban nila yung landfill sa Ubando.
Kasi magkalapit yun. Magkalapit yun eh. Pagtawid mo nung nabotas na yun, ubando eh. na. Ubando. Kaya nagagawan sila nung ubando landfill. Yan ba, wala kayang balak si Gina Lopez na paimbestigahan yung mga landfill na yan? Eh, open landfill yun eh. Yung nasa nabotas. At bali ba, ito nga, binabalak ni Regis Romero na lagyan ng extension niya. Palagay ko ito dapat maimbestigahan ni Presidente Duterte tsaka ni Secretary Gina Lopez ng DENR. Saka yung Toby Chanko, kahapon kumalas na sa una. Opportunista. Oo, mukhang tatawid na eh. Kung ako yan, si Duterte, padadrag test ko muna yan. Dapat ipagbawal nila sa PDP ang pagpasok ng adik. Hindi, magkaroon sila ng ganon dahil Requirement. ng requirement, muna nila, check muna nila, kailangan requirement, mag-submit ng certificate galing sa na nagpa-drug test ka. Dapat sa PIDEA, kukuha ka clearance, no? Kasi leadership by example yan eh. Kayo ang mga leader. Di manggaling sa inyo ang simula. Maganda yun, di ba? Yung partido PDP Laban, kinakailangan makasang-ayon ng programa ni Presidente Duterte sa kampanya nito laban sa droga. At bilang katunayan na kayo mga leader, kayo sa inyo mismo nagsisimula ang pagtanggap nyo ng miyembro sa PDP Laban, kinakailangan requirement yung dumaan muna sa drug test yung mga gustong pumasok dyan, kamukha ni Toby Chanko. Kung tumaba siya, paano ngayon? mataba siya ngayon. Baka rehab ba? Ewan ko. Sa iba-iba itsura niya ngayon kaysa nung nakaraan. Si Binay ngayon, paano na? Wala na. Wala. Pero nandun kahapon, Hindi ko napansin. Nandun daw. Si Nancy Bina yung nakita ko. At si Toby Chanko, kaya nagwawala. Gusto niya yata siya maging minority leader. Wala eh. Naunahan siya ni Suarez eh. Si Suarez ngayon ang minority leader. Paano yan? Itong si Binay, laking siguro sising alipin to dahil umalis sa PDP Laban dahil nagtayo pa ng una no? Hindi niya akalain na yung PDP Laban na inaapi-api na ilang piraso lang daw ang miyembro. Makakapag-produce ng presidente, no? Inulit ka po ni Duterte, di ba? Wala akong kasama. Wala akong barangay. Wala akong Ipinamukha sa mayor. kanila no? Wala akong kakampi rito sa inyo. Paano yan? Magbasa muna tayo ha. Kasi kahapon nawaglit natin yung mga text sa atin. May tanong ho si Ginoong Rudy de la Cruz ng Maynila. Ano po ang status ng reklamo tungkol kay Mayor Lim laban kay ERAP? Siguro ang tinatanong ho nila yung sa COMELEC. Yung protesta, dalawang issue yun eh. Yung isa para sa disqualification, disqualification dahil sa Vote buying. Massive vote buying. Tapos yung isa naman na hinihiling din sa petisyon na Ipawalang bawiin bisa. Oo. at ipawalang bisa yung proklamasyon kay ERAP na minadali ng Board of City Canvassers dahil appointee ni ERAP yung City Fiscal. Pagkatapos yung teacher naman nakinabang dun sa sa mga pinamigay na iPad ni ERAP. Yun ho, meron ng na re-resolbahin ng COMELEC. Kasi pinagsumite, ang alam ko pinagsumite nakaraang buwan pa na anong tawag? Ng kanilang memoranda. Memoranda. At based dun sa kanilang memoranda ay magro-rule ang COMELEC. Pero hanggang ngayon, baka hinihintay pa COMELEC. Di natin alam kung magkano yun.
Hindi naman siguro kumulekta, hindi naman. Hindi kasi kumakalat po ngayon ng balita na yan pong yung grupo ng mga drug lord sa Maynila, gambling lord, lahat ng lord. Oo. Na alam naman ninyo, nakasandal lahat kay Erap yan, pati yung smuggler na si Manny. Lahat po yan, mga kaibigan, naglaan ng 50 million. Sabi, kumakalat ngayon sa Maynila, 50 million daw para sa Comelec. Ewan natin kung ano yung para sa Comelec na sinasabing yun. Ang sabi po, para daw si Erap, yung protesta laban sa kanya, mabasura. Yun po, ha? Kasi nung sa Supreme Court, yung disqualification ni Erap doon para sa 2013 election, mga kaibigan, kumalat din nun bago pa maglabas ng decision ng Supreme Court na merong nangyaring palitan ng pera ha? Kapalit nung desisyon pabor kay Erap. Hindi ba ganun na nangyari? Ewan na ho natin, dito po sa kunyari, nag-aaway-away na wala namang pinag-aawayan. Itong Comelec na mga tamad, ha? Mga tamad dito kasi gusto pa nito ipagpaliban yung barangay election. Samantalang wala naman silang trabaho. Katunayan, yung registration na lang ng botante, ano yan? Ting mag-eleksyon, magpaparegister kayo. Hindi ba pwedeng ang registration after election continuing ang registration? Araw-araw may nagbe-birthday. Araw-araw may nagiging 18 ba? Kahit yung barangay 15 years old nga, di ba? Hanggang 15 years old, magmula 12, di ba? 12 to 15 years old, pinarerehistro dyan bakit ganon? Bakit tina-timing lang kung kailan may eleksyon? Ano ba yan? Ayaw ba magtrabaho nitong mga tamad ba talaga itong mga taga-Comelec? Meron nang nadesisyonan na protesta, hindi naman desisyon, kundi meron nung mayor sa Kasiguran, Aurora. Ito, kamakailan ko lang nabasa Ito, pinoprotesta ito na para ma-disqualify. Dahil sa siya po ay, foreign citizen. Foreigner. O passport, may hawak na passport na foreign passport. Ang ibig ko sabihin, sa order ng Comelec, hindi nila pinayagan na makaupo ito. Ito mayor na ito. Ang apelyido yata kamag-anak pa siguro ni Kelvin ito, yun sa Aurora Band. Taga-kasiguran yung mga yun mga kaibigan, yung mayor hindi pinaupo ng Comelec. Kung siya man ay naproklama na, pinabawi yung proklamasyon. Ang sabi ng Comelec, hindi ka pwedeng umupo dahil meron pang protesta laban sa'yo. Ibig sabihin, kailangan tapusin yung protesta. Bago madeklarang kung siya pwedeng umupo o hindi. Di ba? Mga kaibigan, pending yung protesta, hindi ka makakaupo. Bakit si Erap? Hindi ba pwedeng i-apply yun kay Erap? At saka sa iba pang mga politiko, katulad ni Gia. Sa iba pa. Si Abby Binay. Oo nga. May mga protesta yan. Bakit namimili yata tayo? Yung maliliit na lugar lang. Yung hindi halata. Dito ano iniintay ninyo? Bakit ang tagal ng desisyon? Kung ganyan tatakbo, useless na kayo. Dapat siguro pagka tayo nagka-federal form of government tayo, kinakailangan palitan na yung Comelec ng structural composition nito. Hindi na gumagana itong ganitong klase ng Comelec. Papalit-palit lang tayo na nagbebenta ng desisyon. Papalit-palit lang tayo ng magwawalang hiya sa eleksyon. Kung hindi naman po pala nagse-serve ito
sa purpose kung bakit tayo merong COMELEC. Basahin mo nga yan, Ros. Good AM. Galing sa 2308. Oo, sabi niya. Good AM. Galing talaga yung tatlo. Napakagandang program nyo. Puro katotohanan. God bless us all. More power. Sabi niya. Thank you. Sino kaya yun? 2308. Next. At Next. para si Duterte, pindot-pindot. Pindutin mo yung ano. Pindutin mo, Ellie. Alam mo kami, ayan galing sa 9239. Ano ang ginagawa ni Pinoy sa oras ng SONA? Nag-video games kasama si Joshua, nagpaputok kasama si Purisima, nagyosi kasama si Ochoa, nagkakarera ng mga ubod ng mahal na sports car. Yan naman ang inatupag niya kahit sa panahon na Pangulo siya. Oh. Yun. May pinaguhugutan ito, no? Malalim. 9239 naman. Sabi niya, sobrang okay ang SONA kahapon. Di tulad ng mga dakdak ni Penoy na puro paninisi at kahambugan. Yung kay Digong ay puno ng pag-aalala sa kapakanan ng mga ordinaryong tao. Kung si Pinoy ay puro alala sa credit rating, para siyang unggoy na gustong matuwa ang mga amo niya na puti. Si Digong ay kapakanan ng taong bayan ng binibigyan ng importansya tulad ng pagbatikos niya sa pinapapila ng matagal sa tanggapan ng gobyerno ang mga taong bayan. Yun eh. Masipag niya siya uli 9239. Ba isa lang yan? Oo. Ang guest ngayon ng ANC after the SONA is none other than the great sex video star, Dilima. The Dancing Queen. Uy, wala naman tayo napatunayan na may sex video si Dilima, in Wala, fairness. puro front lang yun. Pag binuksan mo, iba laman eh. Oo, wala yun. 6800 good AM. Yan pong SONA ng Pangulong Duterte. Di po yata nabanggit yung hindi, SSS pensioner, meron na yan eh. Nabanggit na nung una pa yan eh. Sa mga Supreme Court at yan pa kakalimutan yan. Baka yan, meron na ho yan. Malay nyo, ilagay nyo sa priority bill. Baka diba? madagdagan pa yan. Kakapon, nung kausap niya yung mga militante, sinabi niya, yun ang SS, hindi kasi yan, ginagawa na niya. Hindi pa yun. Yung 4-piece niya eh. Pinasisiguro na monthly meron ng bigas na matatanggap ang mahihirap. Hindi na raw palalawakin, sabi ni Secretary Tagiwalo eh. Pero titiyakin nila na yung kung sino yung beneficiaries ngayon, talaga mapupunta doon sa tamang makikinabang. Ito, sabi niya, bakit nakita ko na naman yung mag-amang erap? Naalibadbaran ako pag nakikita ko mag-amang yan. Kailan po ba mababalik si Mayor Lim? Thanks po, sabi ni Nanay Viola Gulod. Ako, hindi ko umilik po. Ako, no. Pero, kumilik ko, dapat naririnig yan ngayon. Kasi wala na silang kabuluhan eh. Paulit-ulit na lang po, hindi naman nangyayari sa ibang bansa yan. May COMELEC din sila ron eh. I'm sure di ba? May namamahala din ang kanilang eleksyon. Pero dito lang po sa gobyerno natin, since time immemorial, hindi na natapos ang katarantaduhan sa COMELEC. Hindi na nga nila maipaliwanag ang papel nila eh. Sa tutuusin ninyo eh. Kaya kailangan palitan na yan. May identity crisis. Bigo tayo. Binigo nitong COMELEC sa mahabang panahon ang katuturan kung bakit itinayo yung COMELEC. Binigo nila ang sambayan ng Pilipino sa maraming pagkakataon. So, tama-tama, pagka binago sa ligang batas natin, baguhin na rin yan. Baguhin na ang total na pagbabago na sa structure ng isang tanggapan na kamuka nitong COMELEC, naging COMULEC na eh. Kumulek. Kumulek na ng COMULEC eh. COMULEC. Ayan po, noon, basahin mo, Ros. Okay, sabi ni 8915 ang 4 last numbers. Good morning, Lapid Fire. Noon maraming broadcaster believe kay Pinoy. Siya daw ang pag-asa kasi palpak si Gloria. Nawala na mga balimbing, plastic, sip-sip. Si Erap, Binay, Ramos at GMA dumalo kahapon. Bakit po kaya wala yung tropa ng daang matuwad gaya ni Pinoy?
Rojas, Abad at Abaya, sabi ni Aida M. ng Muntinlupa City. Kung ako yun talaga, sabi ko nga kanina Walang mukha, ihaharap. mabuting hindi, tama yung pasyan hindi sila sumipot. Kasi po, mahalata masyado. Baka sabi, pagbintangan nyo pa si Duterte na hinihiya kayo. Pagka nagsabi ka ng totoo kasi ngayon, maraming tatamaan. Yun ang hirap mga kaibigan Kaya ayaw ng marami na nagsasabi ka ng totoo. Pagka sinabi mo totoo, libel ang katapat mo. Ayan, bakit tila hindi na binabawi ito 3171 ang huli ng government ang mga ninakaw ng 2 convicted. Isa lang po ang convicted. Hindi, si Erap lang ho. Si Erap lang. Ang convicted, si Gloria hindi ho na-convict. Acquitted po, si Gloria acquitted. Oo. Sige, baba mo yan, meron pa, Sige, bakit hindi na din kamo inaabol ang mga durugistang adik na Ronald Singson and Judy Estrada? Talagang ang hustisya ay para sa may pera lamang. Pinapardon pa, kailan po kaya mababalik ang tunay na mayor ng Maynila? Mayor Lim, papanagutan po kaya ni Duterte yung PI na Erap, Gloria at Ampatuan? Ayan po. 4545, Rose. Doon sa zona, magkatabi si Ramos at Gloria. Magkatabi naman si Erap at si Reno. Talagang napag-ahalata sila Erap at si Reno na magkabanding pagdating sa mga kahayupan. Nakita muli sa TV na nagpapapansin muli si Erap kay President Duterte, pero hindi din ito muling pinansin. Patunay lang na nandidiri si President Duterte na makausap o makita yang si Mandarambong Erap. Maraming salamat po, sabi ni Katropang Donald ng Tondo. Ayan, dapat magpa-drug test din yung mga caller mo. Kasi parang lagi siyang galit kapag tumatawag sa istasyon nyo. Sabi ni Jay ng Baguio City. Hindi, siyempre, Passionate lang po, hindi unawain natin yung iba na meron, iba-iba kasi tayo ng nilalang. estilo ng pagsasalita. At hindi nyo, yun ang yun ang maganda kay Duterte. Alam niya ang pinagdadaanan ng bawat pangkaraniwang mamamayan. Kaya wala tayong karapatan sa kapwa natin na husgahan din natin sila. Dapat po, inuunawa po natin, lalo na kumiidad, hindi natin alam kung ang pinagdadaan niya. Minsan may nakakaaway ka. Hindi mo lang nagustuhan ang ikinilos niya. Hindi mo alam, meron pala siyang mabigat na pinagdadaanan, naging dahilan para ikagalit mo naman sa kanya na hindi mo nagustuhan. Ganun lang po yun, Kami po'y magpapaalam na Okay, hanggang bukas mong uli na po si Rose Novenario. Po naman si Peter Calastas. Ito po si Percy Lapid, tabayanan po, susunod agad ang mga pagbabalita sa pamamagitan ni Melchor Balawas. Kami po'y babalik bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Ligayang bruha! Mabuhay ng buong ganap sa bayan mo,